Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo, at sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan, at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga paa at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Ang Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Ang Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ang Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. At ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong palalangi sa iyo ko ilalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Ang Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon.
Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, sa araw na ito, pinagninilayan po natin ang isa sa napapanahong salita para sa atin ngayon dito sa ating bansa na lagi ding in this past few months ay marami po tayong narinig dito tungkol sa bagay na ito. Ito po yung violations. Araw-araw, nakakarinig po tayo ng mga sinasabi nating violations o paglabag. Paglabag sa batas trapiko, paglabag sa batas ng komunidad, paglabag sa batas ng eskwelahan, paglabag sa batas ng opisina, at paglabag sa batas ng bahay, ng pamilya. Marami tayong naririnig ng mga paglabag. Pag sabi pong paglabag ay hindi pagsunod. Mukha po yatang bata pa po tayo ay alam na po natin ang bagay na yan. Hindi man natin alam yung salitang paglabag lamang, kundi yung hindi pagsunod. Of course, tayo po ay tinuruan. Ginawa nila ang lahat para matuto tayong laging sumunod. Pero bilang tao, nandun po ang ating kahinaan, nandun ang ating kakulangan. Kinukulang din tayo sa pagsunod mula sa pagkabata hanggang pagtanda natin. Ano nga ba yung iba't ibang paglabag na nagagawa natin sa buhay natin? At ano nga ba yung mga iba't ibang paglabag ng mga tao sa buhay natin? Tayo sa kanila at sila sa atin. Violations. Pero pag sinabi pong violations, ang nasa isip kagad natin ay very negative. Yung hindi mo ginawa. Araw-araw meron tayong mga hindi ginagawa. At araw-araw meron tayong mga guidelines, panuntunan. Para hindi mo magawa ang paglabag, dapat alam mo yung mga panuntunan. What to do, how to be, where to go. Pero kita po ninyo, yun ang kabaligtaran naman ng paglabag. Minsan po kasi naisip ng kagad natin ay ano ba yung mga hindi dapat at hindi pwede. Pero nakakaligtaan nating alamin kung ano yung mga dapat at pwede. Hindi lang yung mga ipinagbabawal. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin mga kapatid, o mababasa po natin sa araw na ito, ang kwento nila Moses, gumawa si Moses at si Aaron ng maraming kababalaghan. Ito po ay pagkalipas ng maraming beses na sinubukan ni Moses na sabihan ng si Pharaoh, ang paraon, na palayain ng mga Israelita sa Ehipto. Ngunit ayaw pumayag ng Faraon. Kaya si Moses ay gumawa ng iba't ibang kababalaghan. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi pinaniwalaan ng Faraon. Kahit alam naman niya, kahit nakita na niya na parang napakadakila ng bagay na ito, parang kakaiba ang bagay na ito. Minsan kasi, pumapasok na rin yung kahit alam natin na mali nga tayo, kahit alam natin na tayo nga may pagkukulang, pero pag pumasok ang tinatawag nating pride, ayaw na nating magpatalo. Ayaw nating tanggapin, harapin ang ating pagkakamali. Kaya nga po, pagkatapos ng maraming kababalagang ginawa ni Aaron at ni Moses, ngunit ayaw pa rin payagan ni Faraon ang mga Israelitang umalis ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron na siya na ang gagawa. At dito nga po naganap ang pagpatay. Ang pagpatay
doon sa mga hindi aabutang may dugo. Ang kanilang mga pintuan. Sinabi ng Panginoon, no, parurusahan ng Diyos ang lahat ng may Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ngunit lalampasan niya ang mga bahay na may bahid ng dugo. No? At mga kapatid, paano po naganap ito? Bakit po umabot sa ganitong punto? Dahil nga po sa paglabag ni Faraon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ano ang kagustuhan ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos? Ang palayain ang kanyang bayang Israel. Dahil sa kanyang paglabag, naganap ang kaparusahan, ang kamatayan. Kaya mga kapatid, araw-araw ho ay humaharap tayo sa iba't ibang alituntunin sa buhay natin. Ito ay hindi mga pahirap. Ito ay hindi mga pasakit. Ngunit ito ay mga tulong, guideline, gabay para sa ating buhay. Ngunit, mga kapatid, huwag nating kalilimutan na mayroon pang mas higit sa hindi paglabag na ninanais ng Panginoon. Mayroon pang higit sa hindi pagsunod ng Faraon sa Diyos kung bakit naganap ito. At ano po yun? Hindi lamang ito tungkol sa kanyang kapangyarihan, hindi lamang ito tungkol sa kanyang pride. Ano ang nakaligtaan ng Faraon na siyang nagtulak sa Diyos upang sila'y parusahan? Ang kawalan ng habag. Hindi lamang paglabag, kundi kawalan ng habag. Hindi siya naawa sa mga Israelita. Nawala ang kanyang pagmamalasakit. Nawalan siya ng awa. Di ba may ganyan tayong mga expression, wala kang awa. Pag sinabing wala kang awa, hindi ka nakakaramdam ng hirap nila, ng pagod nila, wala kang pakialam sa kanila, hindi mo iniisip ang kalagayan nila, wala kang awa. Hindi lamang siya lumabag, kundi nawalan siya ng habag. At sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, yan po ang sinasabi ni Kristo doon sa mga Pariseo na sumitas sa Kanya at sa Kanyang mga alagad. Nang minsan naglalakad sila at ang mga alagad ay nakaramdam ng gutom, sila'y kumain. Pumitas sila ng mga bunga. No? Sila'y nakaramdam ng kain, kaya sila'y kumuha ng mga butil. Nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Ngunit sa araw ng pamamahinga, alam naman po natin, para sa mga Pariseo, talaga pong napakahalaga ng pagsunod sa utos, sa batas. Kaya sabi nila, bakit hinahayaan mong lumabag sa batas ang iyong mga alagad? Ipinagbabawal yan sa araw ng pamamahinga. Anong sabi ni Kristo? Hindi ba ninyo nabasa? Nakalimutan niyo ba ang ginawa ni David? Nang nagutom din ang kanyang mga kasamahan, sila ay kumain ng mga pagkain sana ay para sa mga pari lamang. Para sa mga saserdote lamang. Pero hindi lang po para sa mga pari, no? Ngunit ang saserdote ay masasabi nating simbolo lamang doon sa mga pinag-uukulan lamang, doon sa mga pinagtatabihan lamang, doon sa mga mas nakakaangat lamang, doon sa mga mas nakakahigit lamang. Ito ang ingatan natin. Hindi lamang ang lumabag, kundi ang mawalan ng habag. Do not forget that more than the violations is our obligations. Higit pa sa paglabag ay ang ating habag. Sana mga kapatid, sa araw na ito, pagnilayan po natin, pag-ukulan natin ng pansin, hindi lamang po yung takot natin na hindi tayo, kaya huwag tayo dapat lumabag. Hindi lang yung takot natin na magmulta. Hindi lang yung takot natin na mapagalitan. Hindi lang yung takot natin na masuspende, na matanggal sa trabaho, kaya hindi tayo lalabag. Higit sa lahat, isipin natin ang haharapin nating kaparusahan kung tayo'y tuluyang mawawalan ng habag. Kung tayo hindi na matututong mahabag. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pagnilayan natin, hindi lamang ang salitang violation, kundi ang salitang obligation. Sabi ni Kristo, habag ang nais ko, hindi hain.
Habag ang ibig ko, hindi hain. Habag, hindi lamang hindi lumabag. Dahil sa huli, tayo pong lahat ay hahatulan din, hindi lamang sa hindi natin paglabag, kundi hahatulan tayo ng makapangyarihang Diyos kung tayo ay nabuhay ng may habag. I desire mercy, not sacrifice. Habag, hindi lamang hindi paglabag. Amen. Through His loving eyes.